Hi Plant Kids, this is Dan Tatay Barry and welcome back to my channel. At ngayon pong araw na to, tayo po ay merong plant haul. Dalawang galing Baguio, isang galing Bulacan. At dun ko rin napag-alaman yung malungkot na storya sa huli ng kwentong ito. Okay? Samahan niyo ako. So ayan na po sila. Naiinis ako at hindi po natin na video ang unboxing ng ating halaman. Hindi pala nag-play ang video. Sa nabubuisi talaga ako, no? Pero anyway, ganun talaga, nangyayari talaga minsan yun. So papakita ko na lang sa inyo ngayon isa-isa ang mga halaman na mga yan na at kung saan natin nakuha. Okay? So ang una nating ipapakita ay ang mga galing kay Karen. Okay? Isa po siyang seller sa Benguet at first time ko po siyang binilan. At magaganda naman po. So ayan po. Ito po ang una. Yan po ay, so ang nangyari po dito, ito po ay 3 for 100. Okay? So ang ginawa ko, binili ko is tigta-tatlo kada klase. So ito po ang una kong nabili, Ripsalis. Meron po tayong ganito pero naaalib ako sa kanya ngayon. So hopefully, ayan, mabuhay natin siya. And then next ay tatlong pots din ng variegated string of hearts. Okay? So ayan, tatlong pots din yan. And then again, tatlong pots ng string of pearls. Okay? Susubukan natin ulit ang string of pearls. And then meron tayong 3 for 100 na Haworthia. Isa pong black diamond. And isang cathedral window. Kasi feeling ko coopery ito. So pero hindi pa po tayo sure kasi parang related sila. And then binigyan po tayong freebie na variegated jadelet. Ayan, pink jadelet. So yan po ang unang set. Galing po kay Karen. Ang next set po natin ay galing naman po kay Erda Rico Hermoso or si Precious Rico Hermoso or ang Epectus ni Precious. Okay? So ang unang-una po nating na-unbox ay ito pong Kiko. So ito po yung huli kong na-mine kasi parang pinasalo niya to kasi isa to sa mga na-joy-joy sa kanya. At maganda naman po talaga at malaki. 150 lang ito. Yan. Actually, mura lahat to except that. Yun yung pinakamahal sa grupong yan. Ito po ay isang golden barrel. Meron na tayo niyan pero yung isa kasi nalusaw. So, I wanted another one. Kaya yan po siya. And then, ito po si Fairy Castle. Magta-try tayo ulit. So hindi na maliliit na Fairy Castle binibili ko, malalaki na kasi na-encourage tayo dahil may nakita tayo sa bahay ng ating isang kaibigan, si Clarissa. Yung kanyang mother-in-law ay maraming ganyan, ang lalaki na, gaganda. Kaya hopefully tayo makabuhay. Okay? And then third ay ang isang matukana. May ano lang siya, small size, hindi na small size, okay lang na medium size siya na matukana dahil nagandahan ako sa kanyang mga spines. And then lastly, na first time nating magkakaroon, actually hindi ko alam first time o second time na, ayan, ano yan, yan po ay isang nakalimutan ko, ilalagay na lang natin dyan mamaya. Okay, so ngayon nandito tayo sa likod para makita naman yung last batch ng halaman na plant haul natin or na mine natin, no? So uunahin natin yung mga naka-uproot or hindi nakapat. Ito, I have two. Ito isa, ito dalawang bird's nest. Okay, kasi plano ko siyang ikabit talaga sa may puno or dun sa aking vertical garden. Okay? And then meron tayong silver siam. Meron na tayo niya, nagkamali lang ako ng mine, pero maganda naman. And then isang twisted sansevieria. Ayan. And then naka-free tayo ng isang fernwood bacularis. Okay. So dito naman tayo, ikot tayo. Dun sa maliliit naman. So naka-free din po tayo sa games ng isang red maranta, calathea. Tapos ay tanggalin na natin to. At ang next naman natin ay si Russo.
Calafea Russo daw, pero ang ganda kasi nito, tingnan mo, oh. Tricolor siya, dark green, white, tsaka meron siyang pinkish. Ayan, oh. Yan. Okay, and then meron din tayong red Homalomina, and then meron tayong Kemsoy Fern. Yan, nagkaroon na rin tayo nito pero nagkamali tayo ng pwesto. And then ito rin, karoon na rin tayo nito, si Domino. Ang hinahanap ko talaga actually is variegated na peace lily. So wala daw sila, ang available nila is Domino peace lily. Tamang-tama, nalusaw na yung ganyan ko. So we will try again with this one. Third one, I see Polly. Ito, yung ganto ko, hindi na umusbong ulit. Okay, and na-discover ko na magaling na ulit ako sa alocasia. At lahat ng alocasia natin ay magaganda ngayon dahil nasa labas. So, ganun ang gagawin na natin sa kanilang lahat. Si Polly. And then dito, another alocasia, I see Stingray. Nagkaroon na tayo din dati nito, kaso hindi na rin siya umusbong. So, we know now where. Tapos, ito si Rhophodophora ba? So, this is an alocasia too. Unfortunately, yung dahon niya nasa taas pala ng butas ng kahon. So, napaghahawakan, nasira. So, ayan na siya. And then, second to the last is our Crineps. Nagkaroon na tayo nito dati, pero maliliit. Kaya, iyon, namatay lang sa atin. Kaya ngayon, malaki na yung kinuha ko. Mura pa. Mura kay Sheena's Garden. Actually, sa mga lahat ng sellers ko, mura lang. And then, lastly, yan, nagkaroon na rin tayo dati nito, pero hindi natin alam kung paano alagaan, hindi natin alam kung saan ilalagay. And now, I got another one, si Neon Robusta. Yung malungkot na part, unfortunately, dapat to, 4 na boxes. Okay. So, nagulat ako, kasi nakita ko siya sa FB. Ito ang pangalan niya, ito yung ano niya. Ito na lang ang nakita ko sa kanya ngayon. Hindi ko kasi siya dati na screenshot. Eh, nung sinesearch ko na siya, ito na lang ang nakita ko. Nagpo-post siya ng mga philodendron na magaganda. May nakita akong Vicons. May mga iba-ibang presyo, 800, 1,500, 1,000. Tapos, sabi ko, baka may tagpa 500 lang, kahit maliit. Tapos, pinakitaan niya ako ng 7-leafer na maganda. Sabi ko, bakit mura? Sabi niya, ay kasi propa daw niya. Sabi ko, okay, makes sense. So, sabi ko, ganun. Tapos, ang dami niyang post. Bago, yung nag-iinquan pa lang, ang dami niyang post. So, chinecheck isa-isa ko. Saka ilang araw kong chinecheck hindi ako basta-basta agad nag-mine. So, ito yung mga 3 weeks ago. So, nung second week, may nakita na naman ako isa. Pink Princess na marbled. Ang ganda, nasa 350 lang daw. Pero maliit lang mukhang maliit lang naman. Sabi ko, okay, sige, bigyan mo na rin ako isa yan. Sige sabi niya, sir, kunin niya na itong dalawa, lilibrihan ko kayo ng Cobra Fern. Sabi ka, oo, sige. Sabi kong ganon. Sabi ka, sige. Tapos, nawala siya. Hindi niya ako kinokontak. Because, kasi nga, isasabay ko sana sa mga ito, yung delivery, mas lalo na ito man Sunday pa lang na deliver na So last week nangungulit na ako hanggang nag-comments nagbumalik na sa akin ng Sunday nung Sabado ba o Linggo nung last week. Kaya ay sir, sorry naman po ganyan, na-hospital yung asawa ko. Sabi ko, sige, message mo na lang ako kung kailan ready, ganyan, para mapag-usapan natin. So initially, alam ko talaga, taga-Taguig siya. Kasi parang kaya ko nga kasi sabi ko, sige, pa-deliver na natin sa office Lalamove. Tapos, nung tinatanong ko na, nag-uusap na kami ng, sabi ko, paano isi-ship, ganyan. Sabi niya, Lalamove po. Sabi ko, sige, Lalamove. Sabi ko pala, tinanong niya ako, paano isi-ship. Sabi ko, Lalamove. Sabi niya, sige, ito po yung address. Pag tingin ko, San Pablo City. Sabi ko, hello? San Pablo City. Tapos sabi niya, niyo lang po, kasi sabi ko, ako ang magbubuk ng Lalamove. Kasi nga, yun yung, may kutob ako sabi ko, baka scammer. Sabi ko, ako magbubuk ng Lalamove, ibubuk ko na lang ng Lalamove pag nandyan na yung rider. Para yung, makonfirm ng rider na, nandito mo na sa akin yung halaman.
Tapos titingnan ko talaga. I-video call ko talaga yung ano. Tapos sabi niya, ay San Pablo po. Na-atat ako talaga dun sa ano. Sa typhoons. Sabi niya, San Pablo po pala. Sabi niya, tapos magkano ang lalamog? 336 daw. Di binuko ko rin. Sabi ko, sinubukan ko. So yung unang duda ko na, dumating na nung sabi ko, hindi ko mahanap sa Lalamove, sa Waze o sa Lalamove yung Terence Garden daw, San Pablo City. Sabi ko, bakit walang Terence Garden? Ito po yung address. So binigay niya address, may lumabas naman, subdivision lang. Pero walang Terence Garden doon. So sinend ko sa kanya yung screenshot. Sabi niya, ayan po, tama. Sabi ko, okay. Sabi ko, sige, pero bago ko sabi ko, pa-legit naman. Nagduda nga ako eh. Sabi ko, baka pwede naman pa-legit bago tayo magbayaran. Sabi niya, sige po, magpo-post ako. Tapos sabi niya gano'n, nag-repost siya ng something. Tapos ako, ang ginawa ko, nag-post din ako. Sabi ko, pa-legit naman. Tapos tinag ko siya. So ang lumabas, ang nakita ko yung post niya. Pero hindi ako nakatag. Sabi lang niya, parang inano niya sa akin, para sa akin. So may mga nag-highlight, mga nagtatanong, ganyan. Tapos nakita ko may mga sumagot. Pero wala nag-legit. As after a while, may nag-message sa akin, legit po yan. Sabi ko, sino to? Sabi ko, tungkol saan to? Sabi niya, si Ate Myla po. Sabi niya gano'n. Legit po yan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, sige. So ako naman, pero alam mo yon, napag-isip ko, at the back of my mind, baka kasabwat to. Yung gano'n, naiisip ko rin yung gano'n. Pero sabi ko, okay. Dahil sa sobrang atat ko na nga dun sa Tycons, edi sige. Tapos may mga sumagot, nag-message dun sa last post niya. Tapos ini-scroll, alam mo, 2 linggo ko siyang ini-scroll. Kaya nga sabi ko, ang dami talaga niya magagandang halaman. Ganyan. Di okay na. Sabi ko, sige, okay na. Isasend ko na yung GCash. Kasi sabi niya, kung gusto niyo po, kasi may isi-ship ako papuntang Pampanga, isasabay ko na po yan. Sabi ko, okay, sige. Kasi nga Laguna daw siya. So sabi ko, mas probably, dadaan na rin ng Manila yung akin. I-drop off sa Manila. So bayad na ako. So nung hapon pa lang, sabi ko, nasaan na po yung resibo? Gabi, nasaan na yung resibo? Sumagot pa siya. Sabi niya, sige po, mamaya isa-send ko. Kasi mamaya pa po ang gabi. Sabi ko, sige. Tapos, hanggang kahapon, tatanungin ko siya kasi kukunin ko na dapat ito eh. Tapos biglang nag-post ito. May ginawa ako kahapon. So hindi ko, sabi ko, bukas na lang. Kasi nga, dadating pala ito. Itong Shenas. Sabi na, padala na rin daw pala ito. Sabi ko, sige, antayin ko na lang isang araw. Sabi ko, baka sumabay na rin yon yung galing San Pablo. So inaantay ko na. So, sa sobrang, tapos medyo naging busy ako, hindi ko na nabalikan. Basta pa, mga ilang beses, mga 2-3 beses, naghihingi ako ng resibo. Nasa na ba yung resibo? Tapos tinawagan ko pa. Hindi lang sumagot. Eto na. Nung kinukuha ko na yung mga BL nito, mga bus, yung mga loading nito, slips. Sinilip ko yun. Biglang, parang inactive na siya. Kasi ko, ay, patay. Doon ko na-realize lahat ng kutob ko tama. Nabudol na ako. So, hindi pala, kasi nagpa-legit pa ako sa mga 2 groups eh. Walang may kilala sa kanya. Sabi ko na, oy, pa-legit naman to kasi mga mura. So, walang sumagot. So, hindi ako sa akin gut feel. At saka yun nga, kaya ayoko sa totoo lang kung hindi ko talaga kilala katulad ng mga to, pag malayo, hindi na ako kumukuha talaga. Unless malapit nga. Tapos, kung malapit, ako nagbubook. Kasi saka hindi ako nagbabayad. Hanggat hindi tumatawag yung rider, na binook ko, na hawak na niya, tatanungin ko, anong hawak mo? Ginaganon ko. So, again, another lesson learned. Sayang lang din kasi sayang yung pera, hindi sana na ibili ko na lang kayo.
Erda sana o kaya kay Shenas na isagad ko sa kanila, di ba? Di mas maganda sana, marami. Imbis na 2 o 3 halaman lang sana yon. Pero yon, ganun talaga ang buhay. Nakakalungkot lang. Si Lord na ang bahala sa kanya. At yun lang, ipopost ko dito. At yun nga, ito pala nangyari. So kanina, pauwi na ako. Tinry ko i-search. Robles, Myla Flor. Nung sinerch ko na, merong lumabas. Alam nyo nakalagay, eto. Robles Myla Flor scammer account. Wala na, nalamig na ako. Sabi ko, wala na talaga yung halaman. Wala na rin yung pera. Sayang. So, dapat talaga po ay papalegit kayo kung hindi ko nakilala ang seller at para hindi po tayo maloko. Okay? Meron pa rin talaga nanloloko sa mundong ito at sa ganitong araw, sa ganitong panahon. At sa mga taong katulad ko na kahit ang dami-dami at dami ko na nabilan na halaman, naloloko pa rin. Okay? So magpapaalam na po tayo.